Welcome again to our program, the Senate Minority Floor Leader Vicente Soto III, or Senate Tito Sen. Magandang gabi po, and thank you for joining us dito po sa Facts First again. Good evening, Christian. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa Facts First, salamat sa imbitasyon at salamat sa pagkakataon na ito. Magandang gabi po. Okay, unang-una kumustahin ko, ano po ba tingin diyan sa takbo ng pagdinig ng Senado so far, ng Senate Blue Ribbon Committee? You're among the active participants, no? Pero ano po ba tingin niyo sa direction so far? Medyo nalilihis ng konti sa inaasahan ko kasi ang Blue Ribbon at kahit anong committee sa Senado, although Blue Ribbon lang ang merong motu proprio powers, talagang dapat ang concentration in aid of legislation. So dapat yun ang tinatahak namin. So, ano man yung mga line of questioning ng aming mga kasama, still dapat at the end of the tunnel, dapat anong mga legislation ang pwede nating magawa. Kaya nga kung mapapansin ninyo, nung ako'y unang nagtatanong, nakasenter kagad ako sa PICAB at saka sa SIAP na nasa ilalim ng DTI na ang trabaho ay nag-accredit ng gumagamit ng DPWH. Nakita mo yung parang hindi namin akalain to. As a matter of fact, kahit sa presidente, hindi naman namin akalain nung una. Ligaw kami dyan maliit na bureau, yung pala yung napaka-powerful ng ginagawa. Itong pick-up na ito. So, again, going back, yung direksyon na iniisip ko is papunta sa ano ang mga legislation na pwede. Kasi pagdating sa investigasyon kung sino dapat kasuhan, okay, makakatulong yung mga tanong ng ibang kasama namin, makakatulong din yung mga nakukuha nating informasyon doon, pero wala kaming power mag-file ng kaso. Wala kaming power mag-prosecute. Hanggang doon lang po kami sa gagawa kami ng batas. At siguro ang committee report na pwedeng gawin ngayon dyan ay isasubmit sa Ombudsman, isasubmit sa Department of Justice kung ano rekomendasyon. Hanggang doon lang ang magagawa niyan pagdating doon. So, kung ang tanong, kasi tinatanong sa akin ng man on the street ano ba, may makukulong ba kayo? Di ba, may maikukulong pa kayo dyan? Di ba, gano'n yan. Oo, may mananagot ba dyan? Hindi kami yun. Kasi nga, ang nakikita nila, ang direksyon is parang doon papunta Pero hindi po Ang problema, kaya ako sinasabi na magkaroon dapat ng Independent People's Commission na wala kaming pakialam, walang pakialam ang House of Representatives, ang Executive Department na pwedeng mag-guide, bibigyan lang namin sila ng guide kung ano dapat, at sila ang pwedeng mag-imbestiga. Meron sila dapat power parang mag-isubpoena kahit anong mga dokumento from DPWH, from DTI, from the Securities and Exchange Commission. Marami silang pwedeng magawa at pwede silang mag-file ng kaso. Okay. Nakakausap niyo ba directly si President Marcos, no? Ano po bang basa ninyo? Itutuloy ba itong independent commission na pinupush ninyo? Ay, itutuloy niya. As a matter of fact, 2 days ago, pinadala ko sa opisina niya yung kopya ng final ko sa chief of staff niya. Pero nabanggit ko sa kanya noon yun. Pero nung last week nung nakausap ko siya, desidido siya sa commission. Binubuo lang nila kung sino-sino yung ilalagay. In fact, kung hindi ako nagkakamali, gusto nga nilang isama sana si Mayor Benji Magalong. Pero kung gagawing chairman si Benji Magalong, kailangan mag-resign as mayor. So yung requirement, hindi pwedeng concurrent. Hindi papayag si Mayor Magalong. Pwede siguro member lang. Anyway, yun ay narinig ko lang. Desidido ang Pangulo dyan. As a matter of fact, hindi lang siya nagigigil, galit na galit Hindi niya akalain ang nakikita ko, naintindihan ko dito sa kalagayan niya, gagalit siya. Kasi dito sa panahon niya, saka na-unearth ito. Pero, make no mistake, ito ay nangyayari na pala. At katulad na nabanggit nung si Diskaya, 2016 pa pala, nandiyan na sila. Ganyan na nangyayari yung mga panahon na yun. So, unti-unti, dapat binabalikan ngayon yan. At binabalikan lahat yung mga nangyari. Sa pagkakaalam ninyo, kailan formally bubuin po itong independent commission that you are pushing? I'm sorry, that will be, your guess will be as good as mine. Pero I expect the president to come up with it this week.
Itong next week, ano, pagpasok nitong bagong linggo, and expect yan. Kasi yung Independent People's Commission na ginawa ko, nabinigyan ko sila ng kopya, na final ko yun about 2 weeks ago, matatagalan yan. Papasa sa House, yung EO niya. Lalakas na lang yung EO niya pag napasa na namin yung batas. Pero with or without the law, kung meron na siyang Independent Commission na tumatakbo, tuloy-tuloy na yan. Okay. So pwedeng unahin po yung EO para ma-establish na yung committee. Tapos kung sakaling ipasa yung inyong binubuo sa Kongreso, Senate and the House, palalakasin yan. Tama. Pareho kami nang iniisip eh. Doon sa una kong final 2 weeks ago, ang laman nito, dapat ng chairperson, either retired Chief Justice or Justice ng Supreme Court or ng Court of Appeals. At saka yung dapat dun merong certified public accountant na may expertise in tinatawag nating forensic accounting, no? Para magaling mag-imbestiga. At yung dapat meron diyang civil engineer or arkitekto para nakakaintindi ng construction. Tapos meron dapat representative from a reputable non-government organization or tinatawag ng ibang civil society. At saka dapat dyan meron ding academician na merong specialization in public administration and or economics. Yung kombinasyon na yun, limang membro nitong commission na to, itong kombinasyon na to, ay talagang they'll be able to go deeper. Opo. Ito bang itong independent commission na sinusulong ninyo, hindi ba kaya isipin na parang sampal ito ng ilang mga kasama ninyo sa Senado na baka medyo sensitive? Teka, nag-iimbestiga na kami. Bakit pa kayo magtatay independent commission? Hindi pa ba kami sapat? Diba? Baka may mga ganun ma-insulto, ma-offend. Narinig ko nga yan eh. Meron nga nagsabi niyan eh. Sa loob-loob ko, siguro baka naman bagito lang ito. Hindi lang niya alam na wala kami magagawa kung di in aid of legislation. Ang investigasyon ng Senado at saka ng Kongreso, legislation lang ang pupuntahan. Hanggang rekomendasyon lang. Iba yung commission ng executive department. Yun, pwedeng magkaso. Pwedeng mag-prosecute. At mas maraming magagawa yun as far as panagutin itong mga taong involved dito. Kami, hanggang expose. Hanggang itong gagawin natin batas. Baguhin natin ang pick-up. Baguhin natin yan. Hindi pwede yan. Tapos baguhin natin yung sistema nila sa DPWH. Dapat yan, pag ito'y na-blacklist, blacklist forever na yan. Oo. Blacklist eh. Ano yung 1 year, pwede na. O kaya magtatayo ng bago. Magtatayo ng bago. Pagkatapos interlocking yung interlocking yung mga membro. Di yun din yun. Diba? So kailangan may batas na maliwanag na hindi na pwede. Na blacklist ito mga laman ito, yung mga taong nasa likod nito, hindi na pwede ito. Magtatayo ng bago. Pagkatapos kukuha na naman, gano'n na naman, kukurakyot na naman. Hanggang sa umabot ng siyam, kapapalit ng pangalan. Parang naglalokohan po tayo. No? Siguro pwede silang magtayo ng bagong kumpanya kung ma-reincarnate sila bilang tao. People, iba-iba rin ang pangalan ng kumpanya, parang kakalokohan po eh. Talagang sobrang lokohan yan at pinayagan. Ang masakit nito, pinayagan ng pick-up, pinayagan ng SIAP, pinayagan ng DPWH. Yun ang masakit eh. Kung namomonitor ng DTI yung nangyayari sa ilalim niya, pero sasabihin na sa atin, attached agency lang sa amin yun. Hindi naman namin alam ang kilos nun. Yun ang isasagot nila. Oo. Ito po pala, no? Kung sakaling mabuo na po independent commission, would it still be prudent for the House and or the Senate to proceed with their separate investigations? As I said, if the direction is towards legislation, pwede magtuloy. Bakit hindi? No? Pero kung medyo naiiba na ang usapan, at kung saan nagkakaroon na ng mga spurious issues, teka muna. Ito ba, saan ba tayo papunta? Gusto nyo bang ma-expose kung sino-sino? Okay, done tayo. Pero don't expect na makakapagpakulong tayo dyan or don't expect na makakapag-file tayo ng kaso against people involved in this controversy. Opo. Tsaka, actually, iniisip ko kasi, obvious naman, merong ilang mga kasama kayo dyan sa Senado, meron din ilang mga kongresista na ang dati nag-grandstand. Baka dahil gusto mag-perform before the cameras, dahil baka in-expect ng mga tao, hindi, dapat meron kayong masukol dito, meron kayong ma-corner, and baka ganun yung mentality nila, hindi po ba?
Meron naman talaga, hindi natin maiiwasan yun. Okay, kasi may mga tanong po ako diyan sa sa mga contractors, pero matanong ko lang po muna, no. Nakakausap niyo si President Marcos. Base sa nadidinig niyo sa kanya, gaano kadesidido po ba siya para tuluyan itong mga sangkot dito? As in lahat. Oo, desidido ba ang Pangulo, kamo? Opo, tutuluyan ba niya talaga? Ay, oo. Nakasisiguro ako. Kasi doon makikita yung kaseryosohan ng administrasyon niya. Nung huli kami mag-usap, sabi nga namin, ang usapan namin ang importante dito, ang gusto namin mag-succeed ka eh. Sabi ko, kasi pag nag-succeed ka, nag-succeed ang bansa eh. Pag bagsak ang bansa eh. Pagka nagkasabit-sabit itong mga pangyayaring ito, tapos ganyan, mauulit yan, 2026? Ay, hindi pwede. Gigiba tayo lahat eh. So, kahit pa paano nakakatulong yung ginagawa namin ng Kongreso. Kasi naman, yung findings namin, yung findings ng Blue Ribbon, at saka kahit anong committee ng Senado, lalo na pag may investigasyon na ganyan, malakas ang weight. Kahit pa paano, nagiging guide ito doon sa mga implementing agencies, lalo, DOJ, at saka Ombudsman. But then again, hindi kami makakapag-file. Sila ang magpa-file yan. Mukhang desidido ang Pangulo na talagang papailan yan. Whether kahit sino tamaan. Kahit sino tamaan. Sa dandang ko sa kanya, sa klase ng kwentuhan namin, pasensyahan kung sino tamaan. Oras na merong kahit kaibigan, kahit kamag-anak, basta tinamaan dito, hindi pwedeng hindi mo isusubo talaga sa prosecution yan. So kahit kaalyado sa politika po? Oo. Okay. Oo, sigurado ako. Walang puli-politika dyan pagkadating sa issue na to. Masyadong massive eh.